The Missing Bride at Cabral Case konektado. Yan ang ilan sa mga trending na pinag-uusapan ngayon sa social media. Sinasabi ng ilang mga netizen na may kinalaman daw di umano ang pagkawala ng The Missing Bride sa Cabral Case na nangyari ngayon. Ang DPWH na kung saan sinasabing na tumalon di umano no, sa isang bangin sa Benguet. So, bago ang lahat, syempre, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel po ngayon ang tungkol sa kamatayan ni Miss Maria Catalina Cathy Cabral. Noong December 21, 2025, kinumpirma ng mga otoridad na ang mga bangkay na natagpuan sa ilalim ng Cannon Road sa Tuba, Benguet ay pagmamayari ni Maria Catalina Cathy Cabral, ang dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways or DPWH. Inihayag ng Department of Interior and Local Government ng DILG na ang DNA at fingerprints test ay nasa pagkakakilanlan ni Cabral. Kaya opisyal na kinilala ang bangkay bilang sa kanya. So, yun po. Ayon po sa autopsy at forensic report, ang dahilan ng kanilang pagkamatay ay blunt traumatic injury consistent with the fall. So, sinasabi po ng forensic investigation na siya po ay nilaglag or inilaglag. So, yun po yung mga haka-haka no, na lumalabas ngayon sa social media kasi yun ang usap-usapan eh. So, pero base po sa kanya pong forensic report na siya po ay nalaglag, no? Ibig sabihin, malakas na pinsalang dulot ng pagbagsak mula sa mataas na lugar. Walang nakita ang mga eksperto na palatandaan ng baril, sugat ng saksak o marka ng pakikipaglaban sa kanyang katawan. Which means, sinasabi po ng forensic review na siya po ay namatay ng kusa. Hindi po siya sinaktan or wala pong ni isang mga pasa or parang ebidensya na siya po ay binawian ng buhay dahil siya po ay sinaktan ng ibang tao. So, natagpuan si Cabral noong December 18 na hindi nabuhay. 20 to 30 metro sa ilalim ng Cannon Road, malapit sa Buid River sa Tuba, Benguet. Ayon sa ulat, iniwan niya ang kanyang tsuper na si Ricardo Hernandez bandang alas 3 ng hapon at sinabi na gusto niyang mag-isa sa gilid ng kalsada. Nang bumalik ang tsuper sa mga 2 oras matapos siyang iwan, wala na si Cabral at hindi na siya natagpuan hanggat hunos na siya. So, meron daw di umanong misteryo. Bagamat nakumpirma na ang pagkakakilanlan at sanhi ng pagkamatay bilang dulot ng pagbagsak, ay nananatiling misteryo kung paano at bakit siya nahulog. So, yun po yung tinatanong ng mga netizen kung ito ba'y isang aksidente, kusang pagtalon o may ibang salik na nangyari. Kasi hanggang ngayon ay hindi pa matukoy ng mga otoridad kung aksidente ba ito o kung may iba pang dahilan na nag-udyok sa pagkakahulog niya. If you remember, ito pong si Undersecretary Cabral ay konektado sa flood control issue ng DPWH. So talagang napakalaki po ng kanyang kumbaga siya po yung hinihintay ng gobyerno na umamin no, patungkol po dito sa pagkamatay na ito. Dito po sa babaeng ito. Pero yun nga, marami pong mga haka-haka ang naglabasan patungkol sa isyong ito. So, patuloy na investigasyon ay kasama ang pagsusuri ng mga ebidensya at pagkolekta ng mga posibleng pahiwatig mula sa mga cellphone, kagamitan at iba pang detalye na maaaring makatulong sa pagsagot sa mga tanong kung anong eksaktong nangyari bago siya nahulog sa bangin. So, base po sa National Bureau of Investigation or NBI, ay nagsagawa ng search warrant sa hotel room kung saan naninirahan si Cabral bago ang kanyang pagkamatay para matukoy kung may ebidensyang makatutulong sa paglilinaw ng aksidente. So ngayon, bakit po natin ito tinatakel at bakit po ito na-connect dito kay Missing Bride? Marami po kasing mga netizen, sabi niyan, umiiral na naman ang pagiging Detective Conan ng mga netizen at ang case ng The Missing Bride at insidente ni Secretary Cabral sa Benguet ay pilit na inuugnay. Kaya kala nyo tinabunan ng Missing Bride ang issue ng flood control, ay yun pala konektado, dagdag ng isang netizen. Hati naman ang naging opinion ng mga netizen tungkol dito. May mga nagsasabi na posible at meron ding hindi naniniwala. Well, sana makita na si Missing Bride, mahalaga, safe siya at masagot na ang katanungan ng marami. Kasi marami pong mga nagsasabi at gumagawa ng mga kwento na parang parang nagiging
nalululo na yung mga netizen dahil sa pagkawala ng The Missing Bride, tapos kinukonek pa dito kay Undersecretary Cabral na sinasabi na baka daw itong si Missing Bride ay pinalabas na si Miss Cabral. Baka si Cabral ay buhay pa, tapos si Missing Bride talaga yung natagpuan sa Benguet. Ganon po yung sinasabi nila. Sabi niya, no, hindi kaya dinukot si Missing Bride para magpanggap na Cabral kasi magkamukha daw itong si Secretary Cabral at saka po si Missing Bride na si Shera. Which is parang kung iisipin natin, ang hirap paniwalaan, 'di ba? Kasi parang ang tagal nang nawala ni Missing Bride eh. Matagal na po siyang pinaghahanap. Tapos itong si Cabral all of a sudden biglang nahulog, no, dito po sa sinasabing bangin. Yun po yung katanungan ng ilan sa mga netizen na parang hindi, may mga mixed emotion. Tapos meron pong nag-comment sa comment section natin na please investigate yung bangkay di umano nung babaeng nahulog nga daw doon po sa Cannon Road sa Benguet, na possible daw na si The Missing Bride. Pero ayon po sa pamilya, ay hindi po sila naniniwala na wala na itong si Missing Bride. Alam po nilang parang nandun lang po siya sa isang lugar kung saan siya po ay nag-iisip, ganon, kung saan siya po ay parang tinitimbang niya po yung maraming bagay. Kasi diba, if you remember, sabi nga nung sa forensic review, base po sa mga convo, parang sinasabing yun, may parang or something na nagpapastress kay Shera. Pero hindi po yun dahil may third party siya, dahil may third party si Boy, or ano pa mang bagay. Ang sinasabi nila dito is ang nagpapastress dito kay Shera ay financial problem. So yun po yung connection. Parang kino-connect ng mga netizen na baka daw si Shera yung natagpuan doon po sa Benguet, hindi talaga si Cabral. Tapos si Cabral biglang dineklara siya na patay na siya para at least makalusot na siya doon po sa flood control issue. 'Di ba? Parang gano'n yung sinasabi ng mga netizen. Pero yun nga, parang sobrang gulo na rin po kasi parang sinasabi nga nila na sa pagkawala daw ng The Missing Bride, parang nalilihis yung isipan ng mga tao doon po sa issue na yun tsaka sa issue ng The Missing Bride. Actually po, bali ang ginagawa talaga ng mga kapulisan ngayon is gusto na nilang masolve yung problemang ito, no, yung pinagdadaanan ng pamilya ni Shera, 'di ba? Talagang mahirap po yun kasi empty, wala po silang mga hint kung nasan nga itong The Missing Bride, 'di ba? Yun talaga yung pinaka nagpapasakit sa kanilang kalooban. Tapos dagdag pa yung mga opinion at haka-haka ng mga netizen na bagay na minsan sobrang nakaka-stress din dun sa pamilya. Kaya nga, if bibigay tayo ng opinion patungkol sa issue na to, ay is at least we need to be more kinder, 'di ba? Kasi hindi natin alam kung ano yung hirap na pinagdadaanan nila ngayon. Pero base po dyan, opisyal na kinilala ang mga bangkay na natagpuan sa ilalim ng Cannon Road bilang Maria Catalina Cathy Cabral at batay sa autopsy namatay siya dahil sa matinding dulot ng pagbagsak. Gayunpaman ay nananatiling hindi malinaw kung paano eksaktong nangyari ang pagbagsak niya at patuloy ang masusing investigasyon upang tuklasin ang buong pangyayari. So meron misteryo din kasi itong pagkamatay ni Secretary Cabral dito sa Benguet kasi namataan pa siya na nakaupo siya dun sa sa hill na yun. Tapos all of a sudden, after mawala nung driver, nakita na lang nila nabalitaan na lang nila na wala nang buhay yung kanyang amo, 'di ba? So medyo malungkot, very sad. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.